Sino ba pala tayong dalawa? Kahit nakapikit sa isang saglit, makasama ka. Kung sino pa naniwala ng iba, ang may dalang munting saya, ang maasang makasama ka. Ano tong ginagawa nyo? Bakit ka ba nakikialam, ha? Gawa ba ng tunay na lalaki ang ginawa nyo? Wala siyang kalaban-laban sa inyong lahat. Eh, ano naman? Ang ganda kaya niya. Gusto ko siya. Magsasama kaming dalawa. Manigas ka! Siya ang kapatid ko. Kaya kailangan nyo nang umalis. Umalis na kayo ngayon din. Wala akong pakialam kung makapangyarihan kayo. Pero hindi kayo pwedeng maging mas makapangyarihan sa akin. Makikita mo, itutumba kita dyan! Halika! Sugod! Ano bang ginagawa nyo? Bakit hindi niyo siya tinutulungan? Okay lang yan. Ginawa niya kami ng masama. Bagay lang yan sa kanya. Tama. Hahayaan niyo na lang ba sila? Iisang baryo lang naman tayo dito, hindi ba? Serena, hindi na mahalaga yan. Rebecca. Sa likod mo! Pabayaan mo sila, huwag kang lumapit doon. Hindi ko hahayaang sabihan nila na takot at duwag ang mga tao dito sa baryo natin. Ay, naku. Hindi tayo masasamang tao. Hindi natin hahayaan na may mamatay sa harapan natin. Tulong! Tulungan niyo siya! Serena! Serena! Selena! Serena! Okay na, ligtas ka na ngayon, Daniel. Tayo! Tayo! Umalis ka rito! Balik na kayo! Kukulo kayo lagi! Alis na! Basta kayong babalik! Umalis na kayo! Dito! Dito magkulong! Maraming salamat sa inyong lahat. Pumunta kayo sa farm at magsasama-sama tayong lahat. Maghahanda ako para sa inyo ng malaking handaan. Hindi kami pupunta sa bahay niyo para makikain. Kung hindi dahil kay Serena, namatay ka na! Tama! Tama ngayon! Tara na, umalis na tayo. Maraming salamat. Hindi mo ako kailangan pasalamatan. Wala lang yon. Pero kailangan pa rin kitang pasalamatan. Kung may gusto ka sa aking hilingin na kapalit, sabihin Yung mo. pasasalamat mo hindi na galing sa puso mo. Sa'yo na, hindi namin kailangan yan. Bakit ka ganyan? Wala ba akong maririnig na maganda sa'yo? Sayang, hindi kasi bagay sa maganda mong mukha. Pasensya ka na. Hindi ako ipinanganak para magsalita ng maganda sa'yo. It's not worth it. Pabayaan mo na. Umalis na tayo. Masakit pa rin ba? Sorry na sa nagawa ko, Nadamay ka pa tuloy. Kung naisip mo lang sana na magsuot pa ng mas maayos na damit, hindi na sana nangyari to kay Daniel. Bakit parang naging kasalanan ko pa? Dahil lang sa damit ko? Bakit hindi yung mga sangganong sisihin mo kasi sinaktan nila ako, pati na rin si Daniel? Bakit ako yung kailangan mong sisihin dyan?
Ako ang may kasalanan. Hinayaan ko lang siya ng walang kasama. Kung sinamahan ko lang kaagad si Daniel. Patawad. Walang dapat sisihin. Malas lang talaga ako. Sobrang dami nating problema. Daniel, kailangan mo silang balikan. Hindi! Ako ang nag-alaga sa'yo, Daniel. Kailangan mong makinig sa akin. Siyempre, babalik ako. Pero hindi ngayon. Kasi magkakaroon ka ng pagkakataon na parusahan ako. Pero ngayon hindi pwede. Kailan ka babalik? Sa susunod na buwan. Sige, bibigyan kita ng 1 buwan. Tapos babalik ka na sa Bangkok at doon ka na mag-aaral sa abroad. Gusto mo na akong palayasin? Para din to sa ikabubuti mo. 1 taon kang mag-aral ng tungkol sa farming. Kailangan mong lumabas ng Thailand para tumino ang isip mo. Kailangan mong kumilos na tulad ng isang sarayut pitchay. Ayusin mo ang kilos mo. Kung hindi, patitinuin kita. Teka lang, Daniel. Lilinisin ko pa yung sugat mo. Sige na. Maupo ka na. Ay, ba't kasi yan? Maganda lahat ng kalidad ng mga dairy nila. Pati na rin yung mga gatas. Malaki ang nakuwang pondo ng farm. Mas magiging mayaman pa sila lalo niya. Nga pala, titingin na lang ako sa palengke. Maraming salamat. Walang problema. Ingat kayo. Naaawa ko. Kay Daniel, pati na rin sa kapatid niya. Bakit ka naaawa sa kanya? Nakipag-away siya sa mga sanggano. Kailangan lang natin siyang iligtas. Kung nakita niyo lang siya, parang hindi siya mukhang mayabang. Parang kailangan na kailangan niya ng tulong. Hindi pa rin ako naaawa sa kanya. Ilang beses ka na niyang pinaiyak, hindi ba? Pakiramdam ko naman, nasa puso pa rin niya yung batang Daniel. Kailangan lang ulit nating palabasin yun. Anong gagawin mo? Gusto ko talagang malaman kung sino siya at kung ano talagang nangyari sa kanya. Kailangan ko ring malaman kung sino ang nagpapatay sa papa ko. Serena, ilalabas na nila ang will ngayong darating na taon. At mapapasayo na rin ang lahat ng bagay na dapat sa'yo. Kaya huwag mong isugal ang sarili mo hanggat hindi pa napapanahon. Chief! Bakit? Anong meron? Kailangan niyong pumunta ni Serena sa bahay. Hoy, Kurt! Kanino ba yung bagong bike na yan, ha? Kanino pa ba? Eh di kay Daniel. Nilagay lang to ng mga tauhan niya tapos umalis agad. Hindi ko tuloy na balik agad. Yung bike nasa likod! Tigil yan! Tigil niyo! Magandang araw, Serena. Ito ang pinakabagong labas nilang bike na nakita ko sa Ratbury. Kapalit ito ng luma mong bike na nadaanan ng kotse ko. Simula ngayon, gusto ko sanang isipin mo na hindi ako makasariling tao. Kahit na mga nangyari sa nakaraan, ay hindi ko talaga kasalanan.
Kung kulang pa ito na bilang kabayaran, sabihan mo lang ako para makabawi man lang ako sa nagawa ko sa'yo. From Daniel Sarayut Pichay. Kahit na anong mangyari, ayoko sanang bumalik sa akin tong bike na to. Dalhin niyo to kay Chief Benjamin. Mukhang pinalitan ni Daniel yung luma mong bike na nasira niya. Nabugbog na siya nung nakaraan. Nalaman niya siguro na mali ang ginawa niya. Mali kayo. Wala pa rin siyang kahit anong nalalaman. Pambihira naman. Pinadala kanya ng regalo tapos kung umasta siya, kala mo walang ginawang mali. Hoy, tama na. Pigilan mo ang sarili mo. Tama na. Mayabang pa rin siya kagaya ng dati. Anong gagawin ko? Tatanggapin ko po ba to? Hindi natin to tatanggapin ng ganun lang. Patay na si Pele at nasira na rin ang luma mong bike. Matagal na kayong nag-aaway. Kaya tanggapin mo na yan. Binaba natin ang dignidad natin para lang sa bike na to. Hindi yun ganon. Ito ay para palayain na siya. At para hindi na tayo magalit sa kanya. Ha? Ano sinabi mo? Tungkol ba sa bike? Gising ka na pala. Uminom muna tayo ng mainit. Ang sarap ng tulog mo kaya hindi kita ginising. Maraming salamat. Yung batang lalaki, napanaginipan ko na naman siya. Parehong bangungot na naman ba yan? Pero ngayon, mas malinaw na yung mukha ng babae. Kapag nakabalik na ako sa Bangkok, aalamin ko lahat ng katotohanan tungkol sa panaginip ko na to. Panaginip lang naman ang lahat ng yan. Pwede rin namang mga nawawalang memorya lang natin ito. Babalik na ako sa trabaho. Matagal na akong sawang-sawa dyan sa ugali ni Daniel. Ang lakas niyang gumastos ng pera. Ngayong buwan, nung nakaraan gumastos siya ng mahigit 100,000. Wala man lang siyang kahit anong pakinabang. Masyado nyo lang iniisip ang mga bagay. Lumawak at lumaki na ang farm dahil kay Daniel. Gumastos siya ng pera para sa dairy pasteurized na makina. Makina para din sa mga butter. At saka, umorder din siya ng mga bagong makina. Tapos pinagmamasdan niya lang, walang kwenta. Kung nakapagtapos lang siya ng dairy farm management, mas maganda ang magagawa niya dito. Kailangan ko siyang pilitin na mag-aral ulit. Mas maganda nga yun. Maaari siyang bumalik at alagaan ulit ng may pagmamalaki ang Sarayut Pichay. At halos magkasabay na araw din ito ng paglabas ng buwan.
Ano bang mga magbabago kapag nilabas na yon? Anak naman ni Lieutenant General si Daniel. Pete, pakiusap. Alagaan mong maigi si Daniel, ha? Mukha kasing sa'yo lang siya nakikinig. Huwag mo siyang hayaang masangkot sa kahit anong gulo habang nandito siya. Bibigyan ko siya ng isang huling kalayaan hanggang sa dumating ang oras para ilabas nila ang will. Kailangan sa akin makinig si Daniel. Dahil ako ang nag-alaga sa kanya. Sige, magpahinga ka na. Yun lang naman ang gusto kong pag-usapan. Kailangan yata natin sabihin sa kanya na si Daniel ay isang... Bawal! Isa siya sa mga tagalabas, baka nakakalimutan mo. Ayoko malaman nilang ginagamit natin si Daniel para kunin ang Sarayu at Pichay. Patrice, wala akong masamang intensyon. O kaya naman, isipan ng masama ang pamilya mo. Sinubukan ko na ang lahat para mahanap ang tagapagmana. Ang tagapagmana ng Sarayu at Pichay. Si Daniel ay adopted son ng kapatid mo. Wala na rin naman si Shelo, di ba? Kaya si Daniel ang magmamana ng lahat. Kaya tama lang tong ginagawa natin. Alam mo naman yun, di ba?